Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Sunday sa bawat isa. Patuloy po na sama-sama tayo na umawit, sumamba at magpuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord, na patuloy, Lord, na inaanyayahan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Lord. Pansamahan kami, Panginoon, na umawit, Lord, sumamba, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy, Lord, na inaanyayahan namin, Lord. Patuloy, Lord, na naririto kami, Lord, lumalapit, Panginoon, at nagpapalinis, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil malaya kami, Lord, na nakakalapit sa iyong harapan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy, Lord, na sasambahin ka namin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, God. We love you, Holy Spirit. Yes, Lord. You, Lord, yes, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. And all my life you have been faithful, yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, Lord, you are so good, Jesus. So my life you have been faithful, and all my life
the goodness of God. Yes, Lord, patuloy, Lord, na aawitin namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, Ama. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, God. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy kami aabot sa iyo, Lord. Yes, Lord Jesus. In the mountain air, in the valley, you were always there. You were always close. I can feel your grace as you guide my steps.
give you glory, Lord. We are created, Lord, to worship you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for creating us into your likeness, O Lord. Help us, Lord, to walk righteously and uprightly, O Lord God. We are here, God, asking, Lord, to widen, Lord, to enlarge our capacity of our spirit, Lord, to receive more of you, O Lord God. More of you and less of us, O Lord, my King. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. At magamit namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord, in advancing the kingdom, Panginoon. Speak to us, O Lord. Speak to us, Lord, through our pastors and leaders, O Lord God. Ikaw, Panginoon, na siya maglagay, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord, sa aming mga puso, Lord, sa aming mga bibig, Lord, sa aming mga espiritu, O Lord God. Yes, Lord. At patuloy, Lord, na maranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And we ask for your guidance kung paano namin maisapabuhay ang mga salitang maririnig namin sa oras na ito. Help us to act immediately, O Lord God. At hindi, Lord, na maisantabi namin, Panginoon, yung mga bagay, Lord, na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord. Hear our hearts, O Lord. Cleanse us by your word and by your blood, O Lord God. We want to hear more from you, Lord. Equip us, Lord. Mold us, Lord. Shape us, Lord. This is our time. This is our moment to prevail and to govern, O Lord. To live from usual to unusual, Lord God. From ordinary to extraordinary, Lord. Thank you, Lord, na patuloy, Lord, na maging ilaw kami, Panginoon, sa sanlibutan ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw ang siya magliwanag sa aming buhay, Panginoon. Na malakaran namin, Lord, ang iyong mga prinsipyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? At hangad ko ang pagpapala at ang pananampalataya ng paglalim ng pananampalataya natin sa Panginoon at katatagan ng ating buhay sa Diyos. So sa umagang ito, ang topic po natin ay ang buhay ni Jonah. Ang mga lessons from the life of Jonah, mga pag-aaral patungkol sa aklat ni Jonah, sa buong Book of Jonah po. Tatagpuan natin to sa Old Testament. Isa pong simpleng propeta na pinamisyon ng Diyos, isinugo ng Diyos para pumunta sa Nineveh upang sabihin ang gagawin ng Panginoon sa bansa na iyon. Ngunit sa kasawiang palad, si Jonah po ay umatras. Instead na magpunta siya sa Nineveh, siya po ay nagpunta sa tinatawag na Tarsis. Out of way po yun, na hindi, instead na pakaliwa siya, kumanan po siya. So malayo po sa pinapagawa ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po, Ma'am Banal. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Nagkatipon naman kami, Panginoon, upang mapakinggan at maunawaan namin ang iyong mga mensahe, Lord, sa umagang ito. Patuloy mo po pagpalain, Panginoon, ang mga kapatid ko na nakikinig sa araw na ito. At patuloy kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga salita, Lord. We bless you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kagaya po ng buhay ni Jonah, tayo po ay may pagkakahalintulad. Tayo po ay isinusugo ng Panginoon, kagaya po ng mababasa natin sa ating vision. Basahin lang po natin. Napasadahan po ito ni Pastora Susan, muli niyang inulit-ulit sa kanyang mga mensahe ng mga nakaraang linggo na patungkol po sa ating vision ng ating church. We are a strong faith-building community of believers serving God and the people in our sphere of influence. Tayo daw po ay mga grupo ng mga mananampalataya na matatag at malakas at naglilingkod sa Panginoon. So, inahangad po natin ang bawat sa atin ay makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-involve natin sa discipleship. Habang tayo po ay nakikinig ng mensahe ng Panginoon, isa pong hangad namin na tayo ay magpatuloy sa
paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-i-involve sa ating one-to-one, sa pag-communicate sa ating mga sa ating mga disciplers bilang mga disciples ng Panginoon, at sa mga sphere of influence natin, mga tao natin na sasakupan at nai-impluwensyahan. Yan po ang ating i-reach out. Balik po tayo sa Book of Jonah, sa buhay ni Jonah. So meron pong outline yan, 4 po na chapter. So sa chapter 1 is Jonah running from God. Chapter 2, Jonah is running to God. And chapter 3, running with God. And chapter 4, running ahead of God. So ang first part po, ang first chapter ng Jonah ay running away from God. So sinugo siya ng Panginoon, pinapagawa sa kanya ang Diyos sa lugar ng Nineveh. Pumunta daw siya doon at iproklama ang judgment ng Panginoon. Ang ginawa ni Jonah, siya ay sa chapter 2, siya ay tumakbo, run away from God's will. So hindi yun tinupad hindi tinupad ni Jonah ang gusto ng Panginoon, kaya siya nagpakalayo-layo. Pero ganun pa man, ginamit ng Diyos ang mga kakatuwang pangyayari sa buhay ni Jonah sa pamamagitan ng isda na siya ay literal na kinain. At habang nandun siya sa tiyan ng isda, meron siyang self-realization na ang buhay niya ay dapat isuko sa Panginoon. So, sa chapter 3, running to God. So, sa chapter 2, running to God, ang isa po sa mga outline na yan, siya po ay tumakbo muli sa Panginoon. Siya po ay nanalig uli sa Diyos, tumawag uli sa Panginoon. Then, pagkatapos niyan, nailuwa siya ng isda. Sa chapter 3 naman, running with God. So, siya po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Siya po ay humble sa gusto ng Panginoon. Naiproklama niya ang gusto ng Panginoon, pero sa kanyang mga maling kaisipan at maling emosyon, mga maling pananaw sa Panginoon, naiba ang timplada ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya sa chapter 4, makikita po natin doon, he is running ahead of God. Pinangunahan niya ang Panginoon. Bakit kino-question ng Panginoon na instead na lipulin ng Diyos ang Nineveh, ay ginawa niya parang iniligtas niya pa ito sa kapahamakan. Sige po, tayo po magpapatuloy. Sa chapter 1, makikita po natin to sa Jonah chapter 1 verse 1 to 3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, verse 2, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord. Ito po yung sinasabi natin kanina, no? But Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed to Tarshish to flee from the Lord. So sumakay siya ng barko to flee from the Lord. Kumbaga, sa madaling salita, siya ay sumakay ng barko para takasan ng Diyos. Meron bang mananalo sa Diyos? Meron bang nananalo sa kalooban ng Panginoon? Ikaw kapatid, nanalo ka na ba sa kalooban ng Diyos? Ayan. So, meron po akong tanong dito, what is your Nineveh? Ang Nineveh dito ay isang lugar na great place daw ito, na kung saan maraming isang mayaman na bansa, isang progresong lugar na matatag ang military nito at walang nakakapuksa nito maliban ang Panginoon. At ito ay isa sa mga kaaway ng Israel noong mga panahon ni Jonah. At ang ibig sabihin ng Nineveh, personally sa atin, the thing God wants you to do. The thing God wants you to do that you don't want to do. Yung mga pinapagawa ng Diyos sa iyo, pero ayaw mo naman gawin. Pinapagawa ng Diyos sa atin ngayon ay magbahagi ng mga salita ng Diyos.
sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, pero hindi natin ginagawa. May mga reason si Jonah kung bakit hindi niya ginagawa ang mga bagay na ito. Isa dyan ay kaaway nga ng Israel ang Nineveh. Pangalawa, gusto niya makita ang pag-judgment ng Nineveh. Gusto niya makita na pinaparusahan ng Diyos ang Nineveh dahil gusto niya makaganti sa lugar na ito. Sa ating buhay din, parang katulad ni Jonah, na meron tayong calling sa Diyos, meron tayong assignment sa Diyos, sa lagi natin naririnig sa ating mga pastor, kay Pastora Susan, sa mga leaders natin, na meron tayong purpose and meron tayong task na dapat gawin, meron tayong assignment na pinapagawa sa atin ng Diyos. Kumbaga, yun ang ating Nineveh. Dapat ma-identify natin ano ang nais ng Diyos sa buhay mo na gawin mo. Yan ang ibig sabihin po ng Nineveh. The thing God wants you to do that you don't want to do. Yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos pero hindi mo nagagawa. Huwag na natin isa-isahin. Hindi ko na po kayo tatanungin. Pero marami yan. Pero meron yan sa buhay natin. So ano-ano po ba yun? Isa dito, yun nga, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, lalo na sa mga kaaway natin, lalo na sa mga bagay, sa mga tao na naka-offend sa atin. So, sino-sino ba yun? Ano-ano ba yun? Sino-sino ba yun? Nasaan ba sila? Yan, ang Nineveh natin. Ang hangad ng Diyos ay maligtas ang mga tao na umaaway sa atin, o naging kaaway natin, o umaway sa atin. Ang nais ng Diyos ay maligtas din sila. Sa madaling salita, sa pamamagitan mo, sa pamamagitan nating mga Kristiyano, sa pamamagitan natin nakakarinig ng salita ng Diyos. Very ironic lang, no, kung sino pa yung na biktima. Ang nais ng Diyos ay kung ikaw pakiramdam mo na biktima, ang nais ng Diyos ay ikaw mismo ang mag-reach out sa kanila. Ready ba kayo mga kapatid? Handa ba tayong una magbahagi ng salita ng Diyos? Pangalawa, patawarin itong mga taong naka-offend sa atin. At i-bless sila. Pangatlo, i-bless sila. Una, share ng Word of God. At pangalawa, patawarin sila sa mga nagawa ng kasalanan. At pangatlo, i-bless sila o pagpalain sila sa pamamagitan ng buhay mo. So, yung mga nare-receive nating goodness, mga kabutihan, galing sa Panginoon, mga salita ng Diyos na galing sa Kanya, na tututunan natin sa pakikinig ng ating mga tainga, spiritual ears, at nabibuild up tayo, yun ang i-impart natin sa mga taong pinapa-reach out sa atin ng Diyos. And then, one of the primary messages from the book of Jonah is compassion. Sabihin nga po natin, compassion. Yan, madalas natin naririnig yan, at isa sa mga mission statement natin ay compassion, passion for God and compassion with the people. Passion sa Diyos at compassion sa mga tao. Ano ba ibig sabihin ng compassion? Ito po ay isang pagkahabag sa mga tao na mapupunta sa kapahamakan. Kagaya ng ginawa ng Diyos sa atin, ginawa ng Diyos personally sa buhay ko, ako po ay iniligtas ng Diyos sa kapahamakan at tinawag niya para bahaginan yung mga taong mapapahamak pa. Jonah was a prophet, and even though he had let God down in numerous ways, he was still forgiven, because God showed him unlimited love and compassion. So even though si Jonah ay nag-fail man ng maraming beses, o tumatalikod o tumatakbo away from His will, pero hindi natinag ang Diyos doon, and he was still forgiven because God showed him unlimited love and compassion. So inexpress ng Diyos ang kanyang pagmamahal kay Jonah. Inexpress din ng Diyos ang kanyang compassion sa mga tao sa Nineveh. Mahal niya si Jonah, mahal niya yung mga tao sa Nineveh, mahal tayo ng Diyos, mahal ng Diyos ang mga taong
under our sphere of influence. Kasi hindi na tayo dapat magpakalayo-layo pa. Ang primary assignment natin sa Panginoon ay yung mga taong malalapit sa atin. Yung mga taong under our sphere of influence para ma-reach out natin sila. Sa isang bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos ay i-reach out natin yung mga meron ng communication sa atin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, yung nakaka-chat natin, yung mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw, mga kasama natin sa trabaho, mga kasama natin sa negosyo, mga palagian natin nakakabatian. So, may mga tao ng ganyan sa atin. May mga tao naman nakaka-experience na laging nakakabatian pag nasalubong o nagtataas ng noo. Kamusta ka? Minsan, ko-converse pa tayo, nag-uusap pa tayo. Kamusta ang buhay? Saan ka pupunta? Ganyan. So, kapag ka nagsimula na yung ganyang klaseng pagbati sa mga tao, pwede mo nang i-inject ang gospel. So, dapat lang ay motivated tayo ng love and compassion. Sabihin nga natin uli, love and compassion. Kasi kahit na gawin natin mag one-to-one, mag-disciple, pero kung wala naman tayong love and compassion, love sa Diyos at love sa tao, parang wala naman po ang lahat ng mga efforts natin. God also modeled forgiveness. So si Lord ay nag-express din ng forgiveness sa ating mga tao. In-express niya ang forgiveness niya sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus bilang alay, the ultimate sacrifice. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nalinis. Kumbaga, ang Ama ay nag-model, nagpakita sa atin ng paano mag-forgive, paano mag-show ng mercy. And He also modeled forgiveness and mercy for Jonah in how God dealt with other people. The cause of disobedience, Jonah's disobedience not only led to his own punishment but scary near miss for the pagan sailors. Tandaan natin, our disobedience costs not only ourselves but those around us. So maging maingat po tayo sa pag-obey sa Panginoon. Baka isang araw o isang pangyayari sa buhay natin ay nagko-commit tayo ng disobedience sa Lord. So ang pag-disobedience daw ay medyo nakakahawa, nakakadamay. Sa mga nangyari kay Jonah, nag-disobey siya, nag-run away siya kay Lord. Instead na magpunta siya sa Nineveh, nagpunta siya sa Tarsis, sumakay ng barko. Yung mga nasa barko ay nadamay. Nakaranas sila ng malakas na bagyo at halos parang ano naging dahilan ng pagkabagyo na ito, yung pala si Jonah. Nadamay yung mga kasama niya sa barko. So, mag-ingat din tayo mga kapatid, baka sa ating disobedience, marami ring nadadamay na iba na hindi naman dapat nila deserve na madamay sa punishment ng God. So, isang warning din po sa ating mga kapatid, sa akin personally, sa bawat isa sa atin, maging maingat po sa pagsunod sa Panginoon. At kung if we are living under the disobedient life, maging mulat na po ang ating mga mata na merong maaari ka mapahamak, maaari mapahamak yung mga nakapaligid sa iyo, mga mahal mo sa buhay, pamilya mo, yung mga ka-churchmate mo, yung mga kasama mo sa trabaho, damay dahil sa disobedience na ginagawa natin. So, ulitin ko po, our disobedience costs not only ourselves but those around us. So, patuloy nating sundin ang Panginoon sa kanyang mga salita at patuloy na huwag tayong mag-disobey sa ating Diyos. Ingatan natin ang ating buhay na huwag tayong makapag-disobey kay God. Kasi po very tragic ang nangyari. Scary, ang sabi po rito, scary near miss for the pagan sailors. Although mga pagan sila, may calling yung isang tao, gustong i-snatch ni Lord, damay talaga yung
mga nasa tabi niya. So, ingat po tayo mga kapatid. Isang paalala po sa atin sa umagang ito. Ang buhay ni Jonah. And then, punta mo naman tayo sa chapter 2. Sabi po ng Jonah chapter 2 verse 1, God delivers us even when we resist His guidance in our lives. Sabi po ni Jonah sa kanyang prayer na from inside the fish, Jonah prayed to the Lord, his God. Alam naman natin ang istorya, no? Siya ay sumakay ng barko, nagkaroon ng typhoon, at in-identify ng mga sailors kung bakit sila nakakaranas ng ganong klaseng sakuna. Na-identify, nag-volunteer si Jonah na ako ang dahilan ng bakit kayo nililiglig ng Diyos, ay itinapon nila si Jonah. To the rescue naman yung malaking isda. Even up to now, hindi natin alam kung anong isda yon. Ang lagi ko pong biro ay isa pong dilis ang nagswalo kay Jonah. Imaginein mo, no? Isang dilis na napakalaki. At siya ay nanalangin habang siya ay nasa loob ng tiyan ng isda, na malaking isda na to. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, "In my distress, I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help." So, humingi siya ng tulong sa Panginoon, kasi sino ba naman ang magiging at isa sa tiyan ng isda na yan? Ikaw nasa loob ng tiyan ng isda. So, parang hindi talaga magandang lugar. Ikaw nga na nasa loob ng isda na yan, ano kayang mararanasan mo? O baka sa sobrang takot mo, sa sobrang panic mo, ano na mangyari sa iyo. Pero siya, sa loob ng 3 araw, nasa loob siya ng isda. Nasa loob siya ng katawan ng isda. So, sabi po ng Jonah chapter 2 verse 1 to 2, show us that the Lord listens to our cries. So, ang meaning ng passage na ito, ang Diyos ay nagpapakita at nakikinig sa ating mga hinagpis. Kayo ba ay naghihinagpis sa oras na ito? Kayo ba ay nalulungkot o nagmumorn sa buhay ninyo ngayon? So, iiyak nyo lang sa Panginoon yan, ipanalangin natin. At si Lord mismo ang makikinig sa atin. Gagawa siya ng mga bagay na hindi natin ini-expect, no? Imagine, alam kaya ng mga sailor na meron nakaabang na isda na pag hinagi si Jonah, sasaluhin siya ng isda na to. Parang sa madaling salita, kung ikaw din nandun, kinain ng isda si Jonah. Kasi pag kinain siya, talagang lulunukin, no? Sa loob ng isda. Hindi ko alam kung siya ay nasa bibig lang nag-stay o lulunukin na isda, hindi natin alam Pero kung babaybayin natin, maraming mga pwede nating isipin sa nangyari kay Jonah. At hindi po maganda ang senaryo niyan habang nandun siya sa loob ng katawan ng isda. But the beauty of Jonah saying, you heard my voice from the belly of the fish. O ito, malinaw. Siya ay nakarating sa tiyan ng isda. At narinig ng Diyos ang tinig ni Jonah na nanghihingi ng rescue. Narinig ito ng Diyos sa tiyan ng isda. Think about it. Jonah is experiencing not just distress in general, but he's experiencing the consequences of disobedience. The consequences of disobedience, the consequences of sin and rebellion against God. So, hindi lang siya nakaka-experience ng distress. Hindi lang siya nakaka-experience ng kagulumihanan. Na-experience siya pa yung consequences ng pag-disobey niya kay God. Consequences ng kanyang sin and rebellion against God. Meron na agad consequences yan. Kapag tayo ay nagdi-disobey kay God, meron na agad tayong ma-experience sa consequences. Ang masaklap nito mga kapatid, habang nakaka-experience tayo ng consequences, nasasanay na tayo na nagiging manhid na lang tayo sa mga distress na nangyayari sa buhay natin. Nagiging manhid na lang tayo sa kahirapan
parang nagiging okay na sa atin ang kahirapan na ito na bunga ng ating disobedience kay Lord. Mga kapatid, isa pong paalala sa atin na huwag po tayong masanay na ganong klaseng buhay, na tayo ay nakaka-experience ng consequences sa mga ginawa nating disobedience kay Lord at parang okay na sa atin yun. Ang maganda po niyan, mapalaya tayo at tayo ay sumunod sa Panginoon. At ma-realize natin na ma-encounter natin ang Diyos, ma-realize natin na merong pinapagawa ang Diyos sa buhay natin. At gaano tayo kamahal ng Diyos, mapalaya tayo sa ganong klaseng buhay. Jonah chapter 2 verse 1 and 2 shows God's mercy in listening to those who rebelled. So, pinapakita ng Diyos ang kanyang habag sa mga taong nagrebelde sa kanya pero nanumbalik sa Panginoon. Hindi po siya nagtatangi ng mga tao. Kapag nakita niyang sincerity ng tao na lumalapit sa kanya, siya po ay nakikinig. At kahit hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, kapag tayo ay lumapit ng merong pusong nananampalataya sa Diyos, nananalig sa Kanya at handang sumunod sa Kanya, manalangin lamang po tayo po ay pakikinggan ng ating Panginoon. Just pray, God, we praise you for your salvation in our lives. Though we have rebelled against you, that we deserve eternal separation from you, we deserve judgment from your holy, righteous hand. We praise you for your grace. So, sa naranasan nating kabutihan at biyaya ng Diyos sa buhay natin, lumapit lamang tayo sa Panginoon. Manalig tayo sa Kanya at patuloy na sumunod sa nais Niya. At kagaya ni Jonah na nagkaroon ng panunumbalik sa Panginoon, na-encounter niya ang goodness ni Lord at siya ay tumawag at nirescue naman po siya ng Panginoon. Although medyo may kabalintuanan lang kasi nirescue siya ng isda papunta sa Nineveh. Hindi siya nilayo ng isda na nagpalakalayo-layo sa ibang lugar. Dinirect ni Lord ang isda na pumunta doon sa assignment ng Diyos. Mga kapatid, wala tayong lusot sa Diyos. Meron pinapagawa ang Diyos sa buhay natin. Gagawa siya ng mga bagay na mga pangyayari. Kung lumayo man tayo, na papalayo tayo sa Diyos, gagawa siya ng mga pangyayari sa buhay natin na napapalapit muli sa Kanya. Pwede kang gamitin ng Diyos na isang vessel, isang instrumento ng Diyos sa mga taong mga napapalayo sa Kanya na nais manumbalik. Sa pamamagitan mo, nakakabalik sila sa Diyos. Para kang si Jonah na sumunod sa Diyos at nung binitawan niya ang declaration ng Diyos sa kabuhay niya, ay nagbago ang mga ito at lumapit sa Panginoon. Makikita natin to sa chapter 3. God gives second call, second chance to Jonah. God gives second chances. So, tayo ay nadapa, napahamak at napariwara, pero tayo ay tumayo at nanumbalik sa Diyos, lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay hindi naman nagkikip ng kasalanan sa puso. Hindi naman siya nagtawag dyan, nanunumbat na nagtatago ng mga sama ng loob sa iyo. Kung baga magtatago ang Diyos ng sama ng loob sa mga tao, ilang bilyon na tayo dito sa mundo. Nakakaawa naman si Lord na puro sama siya ng loob. Pero ang good thing kay God, wala siyang sama ng loob. Hindi siya nagtatago ng mga hinanakit sa mga tao. Once na nakita niya lumalapit ang mga tao, kanya itong patatawarin. Sabi ng salita ng Diyos, if you draw near to God, He will draw near to you. At sabi po sa chapter 3 verse 1 to 5, Jonah chapter 3 verse 1 to 5, then the word of the Lord came to Jonah second time, go to the great city of Nineveh and proclaim it to the message. Proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh is a very large city. It took 3 days to go through it.
Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, the greatest to the least, put on sackcloth. Yang sa pamamagitan ng isang tao na nagdeklara na inutusan ng Diyos at sumunod sa Panginoon, ang isang great city ay nabago. At ito ay napalapit sa Panginoon. At ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, tayo ay mga Jonah ng panahon natin ngayon. May pinapagawa sa atin ng Diyos, may pinapapuntahan sa atin ng Diyos, may Nineveh pinapapuntahan sa atin ng Diyos. Pero sa buhay natin, natatakot tayo, lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos at tumatakbo papalayo. Pero saan man tayo magpunta, gagawa ang paraan ng Diyos na patuloy tayo manumbalik at may redirect tayo dun sa assignment na pinapagawa sa atin ng Diyos. At siyempre po ang Diyos ay hindi po nagtatangi ng tao kapag tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Kanya. At tiyak yan, mararanasan natin ang kapatawaran ng Diyos sa buhay natin. Nung pinroklama nga ni Jonah ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon ay pumunta sa Nineveh at iproklamo mo ang salita ko, ang judgment na nakaumang sa kanila sa Nineveh. At sabi po sa verse 4, Jonah began by doing a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. So, ibig sabihin niya, sa loob ng 40 araw, pag hindi kayo tumalikod sa inyong mga kasalanan, ang Nineveh ay madudurog at ito ay mawawipe out. Then the Ninevites believe God. Ang isang good thing na nangyari dito, sumunod si Jonah sa Diyos, pinroklama ang salita ng Panginoon at nagkaroon ng resulta. Yang Nineveh na masamang lugar ay na-turn out at ito ay nabago ang mga buhay nila. Kapatid, baka ikaw lang ang inaantay ng mga taong pinapa-abot sa iyo ng Diyos na magsalita ng kabutihan sa kanila at sila ay mabago ng buhay at patuloy na tumanggap sa Panginoon. Gawin na natin ang ating mga assignment. Gawin na natin yung ating purpose. Gawin na natin yung ating layunin sa mundong ito. Amen po ba? So, punta na po tayo next po. In chapters 3 and 4, the book of Jonah is upset with God for offering mercy to the people of Nineveh. He gets downright angry because he has forgotten that the God he serves is forgiving, one willing to extend His mercy to all. Nakalimutan ni Jonah na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos ng kapatawaran, na kapag ang tao ay lumapit sa Panginoon, ito ay kanyang patatawarin at babaguhin. Nung pinroklama ni Jonah yung salita ng Diyos na lilipulin ang Nineveh sa after 40 days, ang Nineveh ay hindi lang tumanggap sa Panginoon. Nag-declare pa sila ng fasting simula po sa pinakamataas na pinaka-leader ng Nineveh hanggang sa maliit na bahagi. Even nga yung mga hayop ay pinag-fasting nila para lang i-express yung kanilang sincerity sa Diyos na sila ay patawarin ng Panginoon. The lesson here is that all Christians should want God's mercy for others. Bilang mga Kristiyano, tayong lahat na mga Kristiyano, ang nais na i-express ng Diyos sa buhay natin, ang Diyos ay Diyos ng kapatawaran at ang Diyos ay handang magpatawad sa lahat kung sino man ang nais humingi ng tawad. Gustong patawarin ng Diyos. Tandaan natin, mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Kaya nga sabi sa John chapter 3 verse 16, maalala natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Lahat yan, sino man yan, tao na yan, niligtas niya. Kaya lang, yung response ng tao na minahal niya ay mangilan-ngilan lang. So, hindi lahat ng tao na kanyang mahal ay nag-response na mainam. Kaya, mangilan-ngilan lang ang naililigtas ng Panginoon. Yun ang kinalulungkot somehow ng Diyos na
binigay niya ang kanyang goodness, ang kanyang grasya sa buong mundo, sa buong sangkatauhan, pero iilan-ilan lang ang nagre-respond. Parang ini-express niya sa kanyang mga parables, no? Naghanda siya ng piging, pero konti lang. Nag-imbita siya ng mga invited sa kasalan, pero walang pumunta. Kaya sabi niya, sige, kung sino naman ang makita mo dyan sa daan, ay papuntahin mo rito. At sila ay imbitadong lahat. So, in-extend niya yung kanyang mercy and grace sa sangkatauhan. Kaya tayo ay naligtas din. At kaya tayo naging Kristiyano na. God gives a second call. A second chance to Jonah. God gives second chances. So, sino ka, kapatid? Kung ayaw mo magpatawad, sino ka? Kung ang Diyos nga ay nagbibigay ng second chance, kung ang Diyos nga ay nagpapatawad 70 times 7, sino ka pa para hindi magpatawad? Sino ka para hindi ibigay ang kapatawaran na yan sa mga tao nagkasala sa iyo? Ilang beses ka bang nagawa ng kasalanan ng taong yan na hindi mo mapatawad-tawad? Isa ba? Dalawa ba? Tatlo? O 10? Grabe naman to si sister, si brother. 10 beses nang ginawa sa akin yan. Wala na siyang kapatawaran na mararanasan sa akin. Pero ang Diyos, magpatawad daw, sabi niya, magpatawad daw tayo ng 70 times 7. So, compute natin yun kung ilan yun. 70 times 7. Yun ang beses ng pagpatawad. Ibig sabihin yan, hindi yan na kung ano yung sagot ng 70 times 7, ano? Yun na yun. Kundi ibig sabihin yan, i-express natin ang kapatawaran yan. Ano man ang mangyari sa buhay natin. Handa tayo magpatawad sa ating kapwa. And then, chapter 4, basahin ko lang po ang chapter 4, verse 1 to 4, and then verse 10. Sa Tagalog po, nagalit si Jonas dahil sa kapagkahabag ng Panginoon. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Nineveh. At galit na galit siya. Hindi lang masama ang loob niya, galit na galit pa siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, "O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihan ko noon, naroon pa ako sa aming lugar, nakawaan mo ang mga taga Nineveh kung magsisisi sila. Dahil alam kong mahabagin ka at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit." Tingnan mo, kitang-kita ni Jonah ang karakteristik ng Diyos. Kaya isa sa panalangin niya na wag sanang manumbalik sa Diyos ang Nineveh. Dahil alam niya kapag nanumbalik sa Diyos ang Nineveh, papatawarin siya, mahabagin ng Diyos, mapagmalasakit, mapagmahal at hindi madaling magalit. Slow to anger and abounding in grace. Ika nga. At handa kang magbagong ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Ayan, ang Panginoon, kapag nakita niya talagang sincero yung puso natin sa paglapit sa Diyos, kayang-kaya niyang baguhin ang kanyang isip. Imbis na parusahan niya tayo, parusahan niya mga tao, dahil nanumbalik sa Diyos, siya ay nagmalasakit pa. Hindi lang siya nagmalasakit sa atin, minahal niya pa tayo. At handa siyang iparana sa atin yung biyaya at mga pagpapalang nakalaan para sa ating lahat. Yan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarsis. So naglabas ng sama ng loob si Jonah sa Diyos. Lord, kaya ako ayaw ko sumunod sa iyo eh. Yan ang gagawin mo sa Nineveh. Alam ko nang gagawin mo, meron kang magandang gagawin sa lugar niyan. Kumbaga, ang nais ni Jonah, since kalaban ng Israel ang Nineveh, ang nais niya ay lipulin at makita na nagdurusa ang Nineveh. Ang masaklap nito, ikaw na nais na makita mo na maghirap ang iyong kapwa, na gagamitin ka pala ng Diyos doon sa ninanais mo maghirap yung kapwa mo. Na gagamitin ka ng Diyos na bahaginan siya, at kapag siya ay nabahaginan ng salita ng Diyos, siya ay maliligtas, siya ay mananalig sa Panginoon at mararanasan niya ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi sa verse 3, "Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay." Sumagot ang Diyos, sumagot ang Panginoon, "May karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Nineveh?
Kasi nga naman, parang frustrated si Jonah. Hindi sa dindepensa ko si Jonah. Ang intensyon niya kasi ay talagang mawala ng timpi ang Diyos sa Nineveh. So, ginamit si Jonah para bahaginan ng salita ng Diyos. So, may encounter si Jonah previously sa tiyan ng isda at na-realize niya, sumunod siya sa Panginoon at diniklara niya yung salita ng Diyos. Habang siya ay nangangaral sa Nineveh, ay nakinig ang buong Nineveh at hindi lang sila nagsisi, nagdeklara pa sila ng fasting. Ano naging turnout? Since, parang sa madaling salita, ganito ng istorya natin. Yan ang habang kinakatakot ko, Lord, kapag sinunod kita, alam ko na mangyayari sa Nineveh. Pag ako nag-share dyan, ihingi sila ng kapatawaran at mabibless pa. Hindi ko natuloy makikita kung paano mo parusahan ng mga taong ito. Ngayon, sa sobrang frustration ni Jonah, gusto niya nang mamatay. No? Gusto niya na magpatiwakal dahil sa sobrang frustration niya. Kaya tayo mag-iingat sa mga pagsunod sa Diyos na mali po ang intensyon. Ikaw kapatid na nais sumunod sa Panginoon, ano ba talaga ang motibo ng puso mo? Makita mo ang mga tao na lumapit sa Diyos o makita mong maghirap at parusahan sila ng Diyos sa buhay na ito? Kung ganyan ang intensyon mo, so papasukin ka ng kasamaan ng loob at frustration hanggang sa magkaroon ka ng suicidal tendencies. No, sa panahon natin na to, rampant yan, lalo sa mga kabataan na pagalitan mo lang, sumama lang ang loob, nag-iisip na at nagpaplano na kung paano magpakamatay. Hindi nila alintana na kapag sila ay nagpakamatay, mas dusa ang kanilang kahihinatnan sa impyerno. Dahil pinangunahan mo ang Diyos na iniskapo mo ang buhay mo sa Diyos. Pinangunahan mo siya na Diyos lamang dapat ang kikitil sa ating, Diyos lamang ang may nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. So dinisobey mo siya, may experience mo ang parusa na pwede mangyari. Kaya ngayon, kung kayo ay under frustration sa buhay ninyo, napupustrate kayo, nadidepress kayo, nanalangin lang kayo at makinig kayo ng mga worship songs. Makinig kayo ng mga pangangaral ng ating mga lingkod ng Diyos, pastora, ang ating ACB, para hindi tayo magapi, ma-overwhelmed dun sa mga frustration sa buhay natin. At hindi tayo ma-depress at hindi tayo magkaroon ng mga suicidal thinking at suicidal tendencies na yan. So, ang Diyos sumagot din, bagamat naglalabas ng sama ng loob si Jonah. Sabi ng Diyos sa kanya sa verse 4, sabi ng Panginoon, may karapatan ka ba magalit sa ginawa ko sa Nineveh? Minsan, ito yung tinatawag namin sa teaching namin na bitter root judgment, na kapag sa sobrang galit mo doon sa tao na yan, parang nagwi-wish ka na mapahamak siya, nagwi-wish ka na mapariwara yung buhay niya since na-offend ka sa kanya. Parang pinapanalangin mo na maging mapariwara yung buhay niya. Habang nakikita mo yung buhay niyang ganun, parang sabi ko na mas banal ako sa kanya. Kita mo, pinarurusahan ng Diyos ang buhay niya. Kita mo, dahil malayo siya sa Panginoon, naghihirap siya. Nako, maging maingat po tayo sa ganong klaseng pag-uugali. Hindi natin alam na tayo mga nagwi-wish ng ganyan ay gagamitin ng Diyos para i-extend yung grace ng Diyos doon sa mga taong kinamumuhian natin. Kung tayo ay namumuhi sa mga taong naka-open sa atin, ito na ang panahon para linisin ang ating puso at patawarin sila. Dahil isa rin sa assignment natin ay abutin yung mga tao na yun. Kagaya rin ni Jonah, kagaya rin natin na pinapagawa ng Diyos sa buhay. Then sa verse 10 sabi po, sinabi sa kanya ng Panginoon, nangihinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob na... Kasi from verse 5 to 10, meron po diyang istorya na
pinatubo ng Diyos yung isang halaman para ma-shadean, para mabawasan yung init ng ulo ni Jonah. Tapos maya-maya may dumaan na uod. Yung uod naman na yan, kinain naman yung halaman na yun hanggang sa nabuisit na naman si Jonah, wala na siyang shade, na nagalit na naman siya. So sabi ng verse 10, sabi ni Lord sa kanya, "Nanghihinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi. Kahit hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo." Verse 11, "Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninibe na may higit 120,000 tao na walang alam tungkol sa akin, sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop." So sa isang bagay na walang katuturan, nanghihinayang si Jonah, pero hindi siya nanghihinayang na maraming mamamatay sa kaparusahan ng Diyos sa Ninibe. Yung isang lugar na yan na although kalaban ng Israel yan, pero ito ang pinapahiwatig sa atin ng Diyos. Ito ang ini-express sa atin ng Panginoon, na kahit na tinatrato nating kaaway, may tinatrato tayong mga kaaway na tao na yan, mahal din yan ng Diyos at nais din ng Diyos na maligtas din sila kagaya mo. At sinong gagamitin? Ikaw yon, kapatid. Kaya wag ka nang tumakbo, wag ka nang magpakalayo-layo, wag mo nang hayaan na lunukin ka pa ng isda, kapatid, dahil hindi mo masisikmura kung ano ang kalalagayan na nasa loob ng isda. At isang bagay na natutunan natin kay Jonah, wag tayong mainitin ang ulo, wag tayong masyadong bitter, na kapag nakikita natin, ba't yung kapitbahay ko hindi naman Christian, pero ang yaman-yaman nila, pag blessed na blessed sila, may kotse sila, may ano sila. At sabi naman ng Bible, what shall profit a man if he gain the whole world but he loses his soul? Ano nga ang mapapakinabangan ng tao kung makuha niya ang yaman ng buong mundong ito pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo? Sabi rin ng mga matatanda na hindi natin madadala yung kayamanan natin sa langit. Hindi mo madadala yung milyones mong pera sa kalangitan. So hindi po dapat nakabase sa mga pagpapala ang sa mga literal na kayamanan. At pwede rin po yung mabago sa isang iglap lamang. So Jonah describes God as gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamities. Tandaan natin to, a God who relents from sending calamities. Any calamity yan na nakikita natin sa mundo ngayon, ayaw ng Diyos niyan. Hanggat maaari, wag ma-experience ng tao ang kalamidad. Pero kaya lang talaga sa bunga ng ginagawa ng tao sa nature, yan po ang consequences. Tawag po dyan ay mga consequences. Baka naka-experience ng mga bagyo, ng mga lindol, ng mga polusyon sa mga tao, sakit sa mga tao. Kasi yan po ang consequences ng pagpapabaya ng tao sa nature, sa mundong ito na dapat inaalagaan natin. Kasi dito tayo magro-rule and reign dito sa earth. So, dahil sa kapabayaan natin, nagkakaroon tayo ng consequences. Okay po. Jonah had it right. These things are all true. Napatunayan nga ni Jonah, kagaya ng kinuwento ko sa inyo kanina, sabi na nga Lord kaya ayokong i-preach tong gospel na pinapa-preach mo sa Ninibe. Kasi pagtas ko mag-preach ito, sila ay magsisisi, manunumbalik sa iyo at sila yung pagpapalain mo pa. Yan ang sinakatakot ko, Lord Nangyari na nga yung kinakatakot ko. Jonah wants God to be loving and compassionate only with His people. So, i-bless mo lang yung mga tao mo, yung Israel lang. Pero yung kalaban namin, wag mo i-bless, parusahan mo. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Kumbaga, mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Hindi mo mababago yan, kapatid, kahit sino ka pa man. Ano man ang posisyon mo sa buhay, ano man ang narating mo, gaano ka man katalino, hindi mo mapapangunahan ng Diyos kung sino lamang ang dapat niyang mahalin, dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi.
Ikaw nga minahal ng Diyos eh. Sino ka ba? Yan. At sabi po, don't we want others think and act just like we do in order to be a part of Christian community? Thankfully, God's love surpasses all the barriers we might establish. Ano pa man yan, maputi, maitim, kulay brown, kulay dilaw, ano man ang kulay ng tao niyan, mahal yan ng Diyos. Singkit man, bilog man, o ano man ang itsura ng mata niyan, yan ay mahal ng Diyos. Amerikano ka man, Koreano, Hapon, Pilipino, iba-iba mga taga-bansa, na mahal pa rin ng Diyos yan, mga taong yan. Basta tao at mga sa kalikasan niya. Mahal ng Diyos yan. Mahal ng Diyos. At tinubos niya ng kanyang dugo ang sangkatauhan. At God loves all people. Do you? God loves even the Ninevites were Jonah's enemies, whom he found it difficult to love. Who are your Ninevites? Meron ka bang ganitong klaseng pag-iisip kagaya ni Jonah, ang mga Nineveh na, Lord, wag mong ilapit sa akin yung tao na yan kasi pag tumanggap sa Panginoon, tatanggap yan, i-bless siya ni Lord. Gusto ko siya maghihirap. Ganong klaseng wishful thinking sa puso natin. Ayaw po ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos ay bahaginan mo siya ng salita ng Diyos at yung kapwa na kinamumuhian mo ay manumbalik sa Panginoon at maligtas. Kapwa na tinatrato mong kaaway ay ikaw ang gagamitin ng Diyos para sila ay maligtas. If God appoints a worm to accomplish His purpose, sa Jonah chapter 4 verse 7, na kinain ng uod ang shade ni Jonah, kung ang Diyos ay gumagamit ng uod, He can definitely use you. Yan, isang challenge sa atin niya mga kapatid, na kung ang uod ay ginamit ng Diyos para masama sa storya ni Jonah, masama sa ginawa, pagkilos ng Diyos, lalo ka na tinubos ng Diyos, lalo ka ng tao ka na mahal ng Diyos. Lalo na ang bawat isa sa atin. Merong puwang sa puso ng Diyos, bawat isa sa atin. Alam ng Diyos nga ang pangalan natin kahit gaano tayo karami. At nakasulat din sa Biblia na bilang ng Diyos ang ating mga buhok. Bagamat yung buhok ko ay medyo nagpapaalam na yung iba at lumalapad na po ang aking noo. Pero bilang ng Diyos yan, bilang ng Diyos. Pinapahiwatig lang sa atin ng Panginoon, pinararating lang sa atin ng Diyos na ganoon siya mag-care sa bawat isa sa atin. At ang buhay natin ay alam ng Diyos kung hanggang kailan. Kaya tayo ay nabuhay sa mundo at tayo ay mawawala dito sa mundo. Alam po ng Panginoon yan. Are your attitudes toward sinners holier than thou or redeeming? Ang ugali ba natin sa mga makasalanan ay iyo kung makiminggil dyan, sila ay gumagawa ng mga kasalanan. Mga sinners yan. Ako ay holy. Hindi po dapat ganoon. Dapat pakisamahan natin sila. Sabi nga, naalala ko yung sabi ni Mama Minang na makisama tayo, huwag tayo makisama sa mga tao, mga gumagawa ng kasalanan. Pakisamahan natin sila. Ipakita natin yung ilaw na bit natin. Yung salita ng Diyos na bit natin, ipakita natin sa kanila. At yun ang magiging way para sila ay lumapit sa Diyos. What role are you playing to proclaim God's Word and the Gospel to all nations? So, ano ba ang role natin para maproklama ang salita ng Diyos? Baka hanggang ngayon ay natatakot ka pang mag-pray. O hindi ka pa marunong mag-pray. O baka hanggang ngayon hindi ka pa marunong mag-share ng gospel. Baka hanggang ngayon hindi ka pa marunong magbasa ng Bible. Hindi mo pa alam kung ano yung Old Testament at New Testament. Mag-isip-isip po tayo mga kapatid. No? Ano ba ang role natin sa kaharian ng Diyos? Tayo ba ay kagaya ni Jonah na kapag ginutusan ay lumalayo, nagpapakalayo? Kung hindi pa gumawa ang Diyos ng mga bagay na ikapanunumbalik ni Jonah, hindi rin niya gagawin. Dahil nag-harbor siya ng pait at hinagpis sa kanyang puso at gusto niya mapahamak ang lugar ng Nineveh. So, the point of the book is this.
God cares about all people, even His enemies, even the enemies of His people. Kahit kaaway mo pa yan, kahit sumama pa ang loob niyan, mahal ng Diyos ang mga taong ito. With that come two consequences. Number 1, God's people should care about all people, even their enemies. At ang sabi po ng Bible, love your enemies. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Dapat gawan natin ang mga mabuti, yung mga umuusig sa atin. Nakasulat po sa Bible yan. Gawan natin ang pagpalain natin yung mga taong nagpapahirap sa atin, nagpe-persecute sa atin. Sabi po ng number 2, all people can repent of their sin and turn to God. Lahat ng tao ay may puwang na magsisi at manumbalik sa Diyos, talikuran ng kanilang mga kasalanan. Merong grace si Lord yan. At yun ang ninanais ng Diyos na mangyari sa pamamagitan natin, mga Kristiyano. At bilang tagapaglingkod ng Panginoon, tayo mga anak ng Diyos, ibahagi natin yung mga salita ng Diyos sa mga umuusig sa atin. Meron bang mga Nineveh tayong gustong papuntahan ng Diyos? Huwag po natin takbuhan, huwag po nating dayuan, kundi tayo ay sumunod sa Diyos at makikita natin ang kanyang proteksyon sa atin at makikita natin ang himala na gagawin ng Diyos sa buhay ng mga taong ipinapaabot niya sa atin. So hanggang dito na lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Bilang mga Jonah ng panahon natin, tayo ay sumunod sa Diyos at ideklara ang mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong lumayo sa Kanya, huwag po tayong pumunta sa Tarsis, pumunta po tayo sa Nineveh. Mga Nineveh ng buhay natin, puntahan natin. Huwag po tayong magpakalayo-layo. Dahil pag nagpakalayo-layo tayo, alam mo mangyayari sa inyo. Gagawin ng Diyos, papadaanin niya yung malaking isda at gagawin ng Diyos na magkakaroon ng mga bagyo sa buhay niyo. At madadamay pa yung mga taong hindi naman dapat madamay. Kaya kapatid, kilos na po tayo. Tayo po ay sumunod sa Panginoon. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pinupuri kita, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Napakaganda po ng istorya ni Jonah, Panginoon, na bagamat siya'y nag-harbor ng bitterness sa kanyang puso, na gusto niya ang kaaway ng Israel ay malupig at maparusahan mo, Panginoon, dahil alam niya ang pwedeng mangyari kung susunod siya sa iyo, Panginoon. Nagkaroon kayo ng interaction, nag-open up siya sa inyo, Panginoon, ng kanyang sama ng loob. Pero nag-abound pa rin ang grace mo, Panginoon. Kaya umabot pa hanggang sa amin, Panginoon, ang iyong biyaya. Kami po ay naligtas. Patuloy mong pagpalain at ingatan ang aking mga kapatid. Kami po ang mga Jonah ng henerasyon na ito, Panginoon, na pupunta sa Nineveh, na hindi po tatakbo, hindi po lalayo, hindi po magre-rebel against you, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, sa aking mga kapatid na tinatawag mo sa oras na ito at nagpapakalayo-layo pa, Panginoon, have mercy on them. At patuloy mo silang abutin at patuloy na ma-realize nila na meron po kaming purpose and meron po kaming assignment na pinapagawa niyo sa amin. Pagpalain mo po ang oras na ito, pagpalain mo po ang umagang ito, Panginoon. We praise you and we bless you in Jesus' name we pray. Amen at amen. God bless po, mga Jonah ng panahon na ito. God bless.